Soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Ay, Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 16 to 22. Paring ano tayo vice versa. General reading tayo. Hindi to personal reading, kaya kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Nangyayari, ano yun? Or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate sa'yo at hindi naman nangyari, ibig sabihin ay hindi mo energy ang nakukuha natin. Irespeto natin kung kanino mang energy ang lumalabas sa card. Para kay Libra. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, 555-222-1717. Okay, nagkakaroon ng drama alert, sa iba sa inyo. Pero, it's time na magkaroon ka ng clarity para sa iyong great transformation this time, or magkakaroon na sa iba, either to your opportunity man yan, or mga situation mo na kailangang i-process, sa nakita ko dito. Unahin natin si 2. Natin si 2. Si Feminine Forces. Relationship, balance, prosperity, efficiency, patience, humility. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit. Right spirit, ha? Paulit-ulit, ate. And you will become a force. Honor, commitment, and people around. Don't judge. Listen. Okay. Kailangan mo nang makinig, pag-isipan, ganyan. Stop, look, and listen nga, di ba? 1717, there is a drama alert. Independence, soul mission. Minsan kasi, bakit tayo nakakaranas sa mga sadness, lalo na when it comes to related to a love? Kasi, maaaring may mga soul mission tayo na dapat nating gampanan. Ganyan. O may mga dapat tayong matutunan. O kaya, minsan, nagiging teacher tayo sa ibang tao para matuto sila sa mga pagkakamali nila or para may mga matutunan sila, no? At ganun ka rin, vice versa din, di ba? Minsan, bakit nagkakahiwalay ang isang relationship? Kasi, maaaring dapat maghiwalay muna sila, dapat kasi para pag-isipan nila yung mga mali nila, yung mga dapat nila i-develop, kung ano ba talaga yung nararamdaman nila, o ano yung mga dapat nilang i-change in life, ganyan. And then, kung magkakabalik ka, hindi. Kasi pag the more na magkasama kayo, the more nasasabog kayo. Diba? Kailangan ang bawat isa is may matutunan. Kapatid mo man yan, karelasyon mo man yan, o sino man yan sa buhay mo. No? You need time to think things over and consider your option. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you're heading in the right direction. What appear to be lull in activity is just a natural part of the process. Yan. Kumaga, natural na yun eh. May mga natural na nangyayari sa buhay mo na wag mong masyadong i-deep yung thinking mo doon kasi it happened. No? Mangyayari yun kasi may mga kailangang matutunan in life. At saka ibibigay talaga yun kasi nakatadhana yan sa atin. No? Pero kung as long as hindi tayo natututo sa ating mga pagkakamali, kumbaga, hindi tayo nalalearn, yung cycle na yun, paulit-ulit na mangyayari sa atin yun. Kasi hindi tayo natututo. Okay? Yung nakikita ko sa'yo dito ay may mga papuri, no? May mga, siguro, hindi yung someone's want to give you love, o ikaw ang magbibigay ng love, o may mga tao na pupurihin ka, yan. Maaaring you will receive gift, ganyan, o ikaw ang magbibigay ng gift, yan, pagpapahalaga man yan. And then, may mga kasiyahan ako na nakikita sa iba. Kung ano man ito, mga kasiyahan man siya o pagtutulungan sa iba sa nakita ko dito. May mga joy, happiness naman din, kahit papaano sa nakikita ko dito. And then, magkakaroon, no, ng mga delay sa iyong buhay. Hindi naman lahat sa nakita ko dito. Siguro when it comes to a delay, yun yung sinasabi na kailangan mo pag-isipan at pag-aralan mabuti, no? And you need to research or you need to discover yung gusto mo talaga sa buhay mo. No, kumbaga, mas maganda na yung delay na yun kasi is kailangan mong i-structure yung sarili mo para mas maging, kumbaga yun yung challenge sa'yo para mas maging matatag ka palalo.
Diba? Sinasabi dito. And sinasabi rin dito na may mga tao or may tao na may enemy ako nakikita sa'yo. Maaring ko kayo, isa sa trabaho or karelasyon mo, maaring hindi kayo nagkakasundo o medyo nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, pero you try your best or vice versa na magkaroon ng pagkakasundo doon sa sitwasyon na yun, no? May blockage, ano? May mga blockage and obstacle ako nakikita na kakaharapin mo na kailangan mong malakpasan. Ganyan. May matigas ang ulo. And then also, kailangan you have a confidence o wag ka magpapatalo sa blockage na yun o sa mga challenge na magaganap sa buhay mo. Kailangan tuloy-tuloy ka lang sa iyong purpose in life, sa iyong sa destination mo, no? Sa nakikita ko dito. And try to think talaga maigi, no? Kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari o ma-develop sa iba sa inyo. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo is maaari nagkakaroon kayo ng mga limitation o kailangan mo na siguro magkaroon ng limitation or boundaries, di ba? If ever na masyado ka nagiging kind. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong maging mabait. Kailangan sa lahat ng sitwasyon, may boundary ka. May limitasyon ka. Hindi lang siya sa love eh. Halimbawa, when it comes to a limitation is sa pera mo. Halimbawa, dati, go ka ng go, labas ka ng labas. Pero this time, you need mo magkaroon ng limitation sa sarili mo sa paggasta. Ganun din sa mga pagtulong sa tao o kaya sa sarili mo, makinakain mo, iniinom mo. Kung saan man banda yan part ng buhay mo ipasok mo, no, sa nakita ko dito. And nakita ko rin na maaaring may mga pag-aaralan kayo o nag-aaral ka o may mga sitwasyon na inaalam mo sa nakikita ko dito. Iba dito may taong may secret o you have a secret, no, sa nakita ko dito. Siguro andun din yung situation na o maaring kayo is thirst of knowledge lang talaga. Yung mga mahilig kayo magtitingin sa internet, mahilig kayo magtitingin at magbubusisi, maaring ganun kayo, no? Mahilig yung iba dito magkape, no? Baka isa rin yun, no, na kailangan mo magkaroon doon ng limitasyon sa sarili mo. No, ingatan mo lang din sa nakita ko dito. Tingnan natin, Libra. There's a mystery. Ako na nakikita sa'yo. Ay, ano ba yun? Kita nyo. Kailangan na doon na may taong misteryoso o ikaw. Or there's a mystery. Ako na nakita na maaaring inaalam mo, no? O mahilig ka lang talagang mag-ano. Sandali. Libra. Okay. Sabi dito may mga kasiyahan daw. Parang may kakaroon sa iba sa inyo ng either pagkikita-kita ng mga family, relationship man yan, kaibigan man yan, ganyan. Parang may union. Ako nakikita. Or may mga pupuntahan ka, ganyan. Nakita ko dito. There's a satisfaction or may mga magagandang mangyayari naman sa nakita ko. Kasi nandito naman siya. No? Tingnan natin. Mag-ingat ka kasi is may tao nag-spy. Oh, you spy. May taong galit, ano? So, nakita ito, may taong galit. Ay, ba't ganun? Okay, magkakaroon daw ng pag-uusap sa isang tao na makasarili sa Kim or sa isang tao na matigas ang ulo. Ganyan. O kaya irresponsableng tao, ganyan. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun. And then nakikita ko rin dito na someone want to be independent or hindi yung pagiging immature person itong tao na to kasi sarili niya lang din iniisip niya. Kumbaga, hindi siya willing magkaroon ng development, hindi siya willing
Kumbaga siguro maiksi yung pasensya nitong tao na 'to sa nakita ko dito. Or ikaw ito ha, medyo may maiksi ang pasensya niya. Hindi siya totally committed, 'no. Halimbawa, sa'yo, halimbawa kaibigan mo siya, hindi siya gano'n talaga committed. Siguro nakikipag-usap, ganyan, pero when it comes to committed na ano, is hindi, sa nakikita ko dito. May tao na hindi ka niya pinahalagahan, kundi ang pinahalagahan niya lang, yung sarili niya, sa nakita ko, or basta hindi alam ko hindi ikaw 'to, eh. I hope 'no, hindi ikaw ito 'no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng conflict o hindi pagkakasunduan, mga disagreement, may mga matataas ang ego, like I told kanina, may mga lack of collaboration or hindi pagkakasundo-sunduan sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng, competition o yung may tao na yun hindi siya magpapatalo sa'yo 'no, sa nakita ko dito. Kumbaga yung thinking mo saka thinking niya magkaiba, hindi kayo same page, ganyan. Nagkakaroon ng isang sitwasyon na parang kontento ka kung nasaan ka man sa ngayon, sa nakikita ko ito, kasi ang movement mo is hindi ko nakita yung movement. Iniisip mo lang, you thinking dun sa sitwasyon na yun, parang you have an idea, pero hindi mo siya ginagawa. Kumbaga you're stuck, nai-stagnant ka, hindi ka kumikilos, ganyan. Hindi mo na-pursue yung bagay na yon o hindi mo na i-develop yung sitwasyon na yon. Ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo, kontento ka na doon, ganyan. O halimbawa, sa pera mo, may pera na pumapasok pero hindi naman ganun kalaki, pero okay na rin. Ganon, halimbawa. Mm. Kung sa mga aspeto naman, kaya sa relasyon, ganun din. Yun. Kumbaga, kasi di ba, hindi ko naman sinasabi na lahat kayo. Example ko lang naman, di ba may mga relationship na no label, kumbaga sabi nila, there's no label, pero tayo, di ba? Parang hindi mo alam kung saan patutunguhan yung isang relationship. Pero, kontento kayo sa isa't isa kung meron kayo sa ngayon. Ganon. Pero nakita ko kasi walang patutunguhan. Dito baka sa inyo meron. May mga tensyon na hindi pa nagtatapos, sa nakikita ko dito. May taong willing na maghintay na magkaroon ng development or magkaroon ng magandang bunga ang kanyang mga ginagawa sa nakikita ko dito, or maaring ikaw. Ganyan. May mga tensyon na hindi pa natatapos. Nagkakaroon ng there's a bad news. Yes. There's a bad news. Ako nakikita, or andun yung frustration, andun may mga unfulfilled situation, ganyan. Nakakaramdam ng lungkot, ako nakikita dito. And then, you feel disconnected din, kuhanin mo lang yung sa'yo. You feel disconnected sa isang sitwasyon or maaring itong tao na to is umalis na talaga, or ikaw, vice versa, umalis na talaga siya sa'yo at nilet go ka, nitong tao na to, at nag-choose siya ng kanyang sariling path. Or maari naman, ang nakikita ko dito, na na baka ikaw yung naghihintay na magkaroon pa ng recovery dito sa sitwasyon na to, Kasi ang nakita ko dito is yung tao na ito is there is no love na nararamdaman sa'yo sa nakikita ko dito. Maaaring itong tao na to may pamilya siya o ikaw ang may pamilya. Yun ang nakikita ko, eh. Yun. Nagkakaroon ng sadness, sa iba naman dito siguro sa trabaho nyo, nabubuli kayo, o kaya ng family member nyo o family mo, nabubuli kayo sa nakita ko dito. Maaaring sa iba is may taong babalik or may taong pabalik o they thinking na bumalik. Pero ang nakikita ko dito is it's more on challenge. Ako nakikita, kung kayo is nagkahiwalay, challenge lang siya, hindi siya love, eh. Yun na nakikita ko. Parang magcha-challenge lang siya dito. May mga sitwasyon na hanggang ngayon, nahahatak ka pa nito sa nakikita ko dito. Kasi hindi mo pa siya naiiwan, itong sitwasyon na to, Parang nagfo-focus ka pa. This is a time, o kaya reflection yun, ganyan, sa nakita ko to. This is a time to start a new beginning in your life. Kailangan ngayon is, you need to focus to love more to yourself, to fulfill your dreams, your happiness. Sa nakita ko, this is the time
to begin. Kumbaga, you need to take a risk, no? Sa nakikita ko to, leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Kailangan mo ma-accept yung mga lesson na yun sa nakita ko dito. Kailangan, it's time to change, mag-move on ka na. Kailangan ngayon is mas maging wiser ka, no? Kung this is sa pera, maaring yung pera mo is naglalabasan, di ba? Kung kontento ka naman, okay naman din, di ba? Nasa sayo naman to, di ba? It's time to change, and syempre, leave behind whatever holding you back sa nakaraan. Tsaka yung mga baggage na yan, ano mo na, no? Mag-forward ka na to growth, ganyan. Mag-move forward ka na at i-progress mo yung buhay mo for a new beginning talaga. Dito sa nakita ko, mas more ka mag-explore, or iba sa inyo, iba ka more kayo mag-explore this time, no? Baka may mga gagawin na kayo. Pero kasi nandito kasi si mountain, no? Sana yung mountain na yan, malakpasan mo, no? Yung iba sa inyo, maaaring may mga, siguro you are thinking magkaroon ng vacation, no? By March or June, no? Ako nakikita, 6 weeks man yan, 3 weeks man yan, or 9 man yan, months man yan, weeks man yan, days man yan. Ay, ano ba yan, anak? May balahi mong lumilipad. May mga sitwasyon na indecision ka, no? You're manifesting, oo, pero kung hindi ka kasi kikilos dito ang dami mong iniisip. May Galileo. Ang dami mong iniisip. Parang andun yung may mga gusto kang pagpasyahan na isang sitwasyon, no? Pero naguguluhan ka. Kahit alam mo na sa sarili mo yung katotohanan, hindi mo kinikilos yung sarili mo. Manifest ka lang ng manifest. Diba? Sabi nga dito, it's time to create and focus and action, no? Kung talagang gusto mo ng manifestation mo na ma-achieve yun, samahan mo ng kilos, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon mga indecision o mga hindi mo madesisyon na isang bagay, maaring nalilito ka lang, ganyan, no? Kung saan man parte ng buhay mo yan, nagkakaramdam yung iba sa inyo ng fear, worry, anxiety, or stress, may mga depression sa iba na may mga sitwasyon na nahihirapan ka talaga sa nakita ko dito. Siguro you are focusing from the past situation or may mga sitwasyon pa talaga na hindi pa nare-resolbahan, ganyan sa nakita ko dito. Iba dito, maaari may mga pinagsisisihan kayo sa nakita ko dito. Yung iba, siguro, kaya nakikita ko it's a dark card sa'yo, ang nakikita ko siguro, andun talaga yung feeling emotions, no? Ang dami mong iniisip Actually, ang dami mo talaga iniisip. Ba't kaya ito yung card mo? Ang dami mong iniisip. May Galileo. Kaya nagkakaroon ng delay sa'yo, no? Nagkakaroon ka ng mental turmoil. Kumbaga sa iba sa inyo, maaring you will receive the truth o alam mo na yung katotohanan sa sarili mo, wala na lang din kilos kasi maaring ganun. Sa iba sa inyo is maaring magkakaroon kayo ng mga nightmare or mananaginip kayo, no? Sa nakita ko na maaring hindi niya maintindihan. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Minsan yung iba sa inyo, nakakaramdam kayo na parang minsan sukdulan naman yung dumarating sa inyong problema o mga challenge sa buhay, ganyan. Sa nakikita ko dito. Pero try mo to focus to yourself sa nakikita ko dito. This is a time to recover, ano? Kung kinakailangan mo ng advice from someone or may tao magbibigay sa'yo ng advice or ganyan, o ikaw ang bibigyan ng advice sa tao na nakakaranas ito. Basta i-vice versa mo lang yung reading natin. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo yung minsan, yung iba sa inyo, kahit alam mo na yung katotohanan, o alam mo yung nangyayari sa paligid, o sa kung ano man sitwasyon yan, bubulag-bulagan ka na lang. Yun ang nakita ko. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? Iba dito hindi ko alam kung hindi lang kayo mapagkatulog o pagising-gising kayo sa gabi or night shift kayo or may insomnia ka. Yung iba dito maaari nananakit din ang ulo, baka may migraine kayo.
Ang ginaw talaga. Tingnan pa ako. Nakakumot na ako nito ah. Okay, sa nakikita ko sa'yo, you're thinking for something, ano? Kasi, ang nakikita ko sa'yo, may minsan nandun yung sa part na parang you want to be alone, ganyan. Ayaw mo na makipag-usap sa iba, o kaya gusto mo na ng alone time, yung me time, di ba? May mga ganun tayo. Yung nakikita ko sa'yo, may ganun ka. Kasi why? Parang meron kang pinaprocess o pinaprogress na isang sitwasyon, no? Doon sa bagay na yun. Kaso ang nakikita ko sa'yo, naghahanap pa talaga ng katotohanan. O inahandin din yung sitwasyon na urong-sulong din kasi yung yung nararamdaman mo o yung action mo na if you want to withdraw or you want to retire for something sa relationship man yan, sa kaibigan man yan o sa trabaho man yan. Nandun kasi yung sitwasyon na parang hinahanapan mo pa siya ng magandang resulta o sinisiyasat mo pa siya masyado sa nakikita ko dito. Baka pinaprogress mo siya, ganyan, o ina-analyze mo. You are waiting, patiently waiting sa isang resulta na yun. Kaso ang nakikita ko dito sa'yo is pabago-bago yung isip mo. Sa nakikita ko sa'yo. Paiba-iba kasi yung isip mo eh. May tao na nag-cheat sa nakikita ko dito. Maaring kaibigan mo, no? O kaya mga mahal mo sa buhay, karelasyon mo, magulang mo, kung sino man yan. There's a cheating. Ako nakita. And also is pag-uusap. Maaring pinag-uusapan ka or ikaw ito ha. Ganun. Nagkakaroon ng isolation and also someone want to be independent o gusto na niyang kumawala sa isang sitwasyon na parang nahihirapan na siya sa nakikita ko dito. No, you want to ending something sa buhay mo pero parang hinahanapan mo pa talaga siya ng totally solutions in life. Pero ang mag-trust ka lang daw sa intuition mo, sinasabi ito kasi sasabihin daw sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Diba? Kumbaga, din yung is time to awake din kasi, no? Or tama naman yun, ina-analyze mo yung sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. And sinasabi din, you need to learn from the past, di ba? O you need to learn. Magkaroon ka ng self-evaluation sa buhay mo. Kung kinakailangan mo mag-transform o kinakailangan mo mag-change sa mga decision, do it, gawin mo siya, no? Sa nakita ko dito. May tao ako nakikita na nagiging abusado. Yan. May tao na medyo exaggerated ako nakikita dito. Yan. Hindi ko alam kung night shift kayo pero may taong exaggerated, ganyan, may tao na dominante, may tao na di mapakali, may tao na seloso, selosa, ganyan. May tao na parang hindi ko alam kung wala siyang kibo o tutol siya. May taong walang kibo o parang tutol or siguro ikaw wala kang kibo. Tapos siya naman panay ang tutol. 'Di ba? May ganun ako nakikita. Sana hindi ikaw yung ganun, no? Sa nakita ko dito. Yun, arigato naman sa God bless.